Mga kalingap, pag-uusapan natin ngayon ang isang mainit na isyu na kumakalat online. May lumabas na reklamo mula kay Rhea, kapatid ni Joy Diwata, na nagsasabing sobra daw ang rules at may paratang pa ng kurakot laban kay Kalingap Rab. Sa video na ito, hindi tayo manghuhusga, makikinig tayo, magre-react, at titingnan ang dalawang panig. Sa pagkakataong ito, muli na namang umingay ang ipinakitang pag-uugali ni Rhea, isang kilos na hindi maintindihan ng karamihan. Lalo na ng mga taga-suporta ni Joy Diwata, na nagulat at nalito kung saan nanggagaling ang ganitong pahayag at reaksyon. Nag-ugat ang lahat ng muling magtanong ang isang taga-suporta, kinumusta kung kailan muling mapapanood ang vlog ng Franjoy. Isang simpleng tanong lamang sana, ngunit dito nagsimula ang panibagong ingay at hindi inaasahang reaksyon. Subalit naging malungkot at mabigat ang sagot ni Kalingap Rab. Aminado siyang hindi niya maintindihan kung ano ang pinanggagalingan ng galit ni Rhea, ang kapatid mismo ni Joy Diwata, lalo na't siya rin ang unang umayaw at tumutol sa pagpapavlog kay Joy. Ang masakit na sinabi ni Rhea kay Kalingap Rab, ipinakita niya ito ng walang pahintulot, na nagdulot ng sama ng loob at kalituhan. Paano niya nasabi iyon? Samantala, noong sila ay walang matirhan at sobrang nakakaawa ang sitwasyon, hindi naman niya kailanman nasabi ang masasakit na salita kay Kalingap. Isang malaking tanong sa marami kung saan nagmula ang biglaang galit at pagtutol ngayon. Ngunit ngayon, na nakakaangat na sila sa buhay, may bagong bahay na, nakakapagpatuloy si Joy sa pag-aaral, at malapit ng maging ganap na nurse, mas lalo pang masakit marinig ang mga salitang binitiwan ni Rhea. Sa mga nagdaang love team ni Joy Diwata, mula kay David hanggang kay Kalingap Dan, wala namang nasabing masasakit na salita ang kapatid ni Joy. Ngunit noong mga panahong iyon, nakadepende lang sila sa tulong na naibibigay ng Team Kalingap, lalo na kay Kalingap Rab, na halos araw-araw may dalang biyaya at tulong para sa kanilang pamilya, kitang-kita pa ang saya at pasasalamat ni Nanay Emilda. Kaya mas lalo pang nakakaawang isipin kung paano biglang nagbago ang sitwasyon ngayon. Ngayon, matalas na ang dila ni Rhea, tila ba nakalimutan niya ang pinanggalingan nila at ang lahat ng tulong na naibigay sa kanila. Para sa marami, nakakagulat at nakakalungkot ang ganitong pagbabago sa kanyang pag-uugali. Kung iisipin, para lang silang mga daga na napulot sa kangkungan at tinulungan ng Kalingap. Ngunit ngayon, tila nawalan na ng respeto sa taong naging ilaw at gabay para makaangat sila sa buhay. Ngayon, narito ang maikling paliwanag ni Kalingap Rab tungkol sa nangyari. Pakinggan natin. Nga po, dito yung ate ni Joy. Ganda rin pa yung ate ni Joy, no? Diwata rin. Anak mo yan, ano? Ate. Ano pangalan niyo po? Rhea. Ha? Rhea. Rhea? Ah, so Leia, Rhea, Joy. Kayo po ang ano ni Joy? Ate niya? Panganay? Panganay na ate ni Joy? Ilang taon na po kayo? 20. 20? Hello? Ilang buwan na po siya? 2 months old. Kumusta naman ano, ate Rhea? Simula nung mabisita namin kayo, masaya ka ba na nakilala niyo kami? Kamila ka rin ba dito sa bahay nito? Ay, babae? Opo. Simula elementary. Simula elementary, dito na kayo. Tingnan mo, sira-sira na, no? Hindi na ako yung ganyan dati kaso ay laging nagbabagyo po eh. Okay siya dati. Tapos wala na talagang pampaayos. Siyempre, panganay ka, no? Ano yung mga binanas nyo dito na experience mo sa bahay na ito? Lagi yung wala si mama dati kasi nagtatrabaho sa Manila. Trabaho. Eh di parang kayong magkakapatid. Close talaga kayo. Kaming tatlo lang. Kayong tatlo. Kayong tatlo dito, naiwan kayo dito. Eh di, paano yung pagkain nyo? Ano po, nagising ako ng madaling araw, nagluluto, tapos yun ang baon namin sa school. Ikaw na yung nanay, habang nagtatrabaho si mama mo. Ano, Rhea, masasabi mo sa mga supporters ninyo, inyong pamilya? Salamat po at tutulungan nila sila mama. Medyo maganda yung buhay nila. Kasi hindi na nahihirapan si Bunso mag ng pambaon niya. Unlike before na talagang kailangan pa ni mama mo mag-extra, no? Para lang magkaano ng pambaon. Ano mo, dinagyan na nila nito, bro. May kisame na sila ngayon. May kisame na. Excited ka na ba, Joy, na magkaroon sila mama mo? Ay kayo, kasama ka na din ng bagong bahay. Apo. Ha? Ay, Joy na pati. Rhea. Excited ka na rin? Galing naman ni Joy. Kumusta ang Franjoy? Wala po.
Tinigil ko pang Fran Joy kasi di ba nga dun sa issue na nag-comment nga itong ate ni Joy na wala daw consent. So, di wag. Tinigil po natin. No? Wala naman po nakipag-usap pa sa atin. Wala pa naman nakipag-usap sa atin. Si Joy pa lang naman yung nakipag-usap sa akin, nagtawad. So, anong dahilan para ituloy natin yun kung ganun lang naman na parang hindi naman sila masaya sa ginagawa natin para kay Joy. So, itigil natin, di ba? Tapos makakomment pa ng ganun na wala naman daw consent. Bira. Hindi sana, nung palang start na i-vlog ko si Joy, di sana, nagreklamo na siya. Hindi yung ngayon pa siya mareklamo. Di ba? Sana nung pag-upload ko or pagpunta ko kay Joy, pag-vlog ko, sana nung palang pinigilan na niya ako. Diba? Tapos ngayon, porque ganyan nga, saka siya magreklamo ng mga ganyan na comment ng ganyan. Walang consent, tapos binablog. Diba? Pero nung binablog ko sila, nung time na walang-wala pa, wala silang sinasabi. Ngayon na hindi naman sila lahat na. Hindi po sila, Nanay Imelda, hindi po wala akong masabi. Kay Joy, wala akong masabi. Doon lang sa atin niya na, hindi ko talaga hindi ko mapinta. Bakit niya nasabi yun? Hindi ko yun inaasahan. Ako naman po, naghintay lang ako. Naghintay lang naman ako kung kailan. Kahit mag-chat lang, walang problema. Si Federico nga nandito eh. Di ba? Si Federico nga nandito kagabi, kinamayan ko pa. Di po kami nagtatanim naman. Pero di kami agad nagtitiwala ulit. Pero yung sama ng loob, di kami nagtatanim ulit. Kaya, ayun. So, hanggat wala naman nag-ano sa akin, or hindi natin yun na walang franchise, di ba? Saka si Judy, di ko pa naman nakakausap about dyan. Anong masasabi ninyo, mga kalingap? Comment down below ang inyong opinyon. Ang aral sa kwentong ito, huwag nating kalimutan ang pinanggalingan natin at ang mga taong tumulong sa atin sa hirap at tagumpay. Respetuhin at pahalagahan natin ang mga biyayang natanggap, at laging maging mahinahon sa pakikitungo sa kapwa. Ingat palagi, and to God be all the glory.